Axe had heard it so many times before that good girls were always after the good boys. Pero hindi na akalain na kabilang si Axibella sa mga babaeng mas pipiliin ng mga mapanganib na lalaki kaysa sa matino. Nabubulagan ka lang, Axe, kunot noong sa pantahan ni Nox. Saka sinilapan si Axibella na nakaupo sa passenger seat habang nagmamaneho siya. You can't be with someone like Brandon. He's troublemaker. Baka maging bad influence pa siya sa inyan. Bumuga ng hangin si Axibella. Mukhang kanina pa ito pagod na pagod. Shut the fat up, Nox. You're not my father. Nagulat si Nox sa salitang ginamit ni Axibella at sa talim ng boses nito na hindi bumagay sa maamo niyang muka. Malayong malayo ang dalaga sa sweet na teenager na kilala niya noon. This is what I'm talking about, Axe. Kakadikit mo siguro sa Brandon na yun kaya ganyan ka na magsalita ngayon. Ipinaikot ni Axibella ang mga mata. Ganito na ako magsalita bago pa ako makipag-flirt kay Brandon. Ikaw pa ang nakipag-flirt kay Brandon? Nakipagbalikat si Axibella. Duh! Brand's the campus bad boy. He's exciting, dangerous, hot, and not to mention, he's also really good in bed. Sa lahat ng sinabi ni Axibella sa gabing iyon, ang huli ang pinaka-nakakagulat. Napilitan tuloy si Nox na ihinto ang pagmamaneho bago pa sila maaksidente. Axibella, I'm not as sweet and as innocent as you think I am, Nox. Iiling-iling na sabi ni Axibella. Tama na ang kakaisip na good girl ako. That kind of girl doesn't exist. Good girls are bad girls that just haven't been caught, okay? Okay, malapit na yatang atakin sa puso si Nox dahil sa mga revelasyon ni Axibella. Una, nalaman niya nakikipagrelasyon ito sa isang mapanganib na lalaki. Pangalawa, narinig niya itong magmura at magtaray. Pangatlo, ipinagtapan itong hindi na ito kasing inosente gaya ng iniisip ng lahat. Pero ang mas ikinagulat ni Nox sa sarili ay imbis na madismaya, parang nakaramdam pa siya ng pagkasabik na makilala ang tunay na Axibella, lalo na ang wild side nito. Nox, pero anong magagawa niya? Hindi naman nakakadismaya ang pagbabagong nakikita niya ngayon kay Axibella. Sa totoo nga, lalo pa ito naging interesante para sa kanya. Gusto niyang makita ang ugali ng dalaga na itinatago nito sa marami. He wanted her to be bad for him. Shit again, Nox. Pumitik si Axibella sa ere na parabang ginigising siya mula sa pagmumuni-muni. May nanghahamong ngiti sa mga labi nito. Anong iniisip mo ngayong alam mo na kung sino talaga ako? Isusumbong kita sa parents mo. Kinabahan si Axibella kanina na sabihan ni Nox na isusumbong siya sa parents niya. Pero dahil mabilis siyang mag-isip, alam niya kung ano ang dapat gawin para makontra ang masamang balak na impakto. Oh, sabay kayong umuwi, bungad ng mami ni Axibella pagpasok nila ni Nox sa bahay. Yes, tita, seryosong sagot ni Nox. Pagkatapos ay sinulya pa si Axibella. May kailangan ho kayong malaman ni tito. Hindi nagkomento si Axibella. Mukhang naramdaman ng mami niya na mahalaga ang sasabihin ni Nox kaya hindi na ito uli nagtanong pa. Sa halip ay niyaya silang magkapunan na. Eksakto naman na bago sila kumain ay dumating na ang daddy niya mula sa trabaho. It's good to see you again, iho, sabi agad ng daddy ni Axibella. Halatang umaliwala sa mukha ng ama niya na parabang masayang makita si Nox. Mukhang napapadalas na ha. May importanteng sasabihin daw si Nox sa atin, imporma ng mami niya sa daddy niya. Oh, I see. Tahimik lang si Axibella nang naghahaponan na siya kasama si Nox at ang mga magulang niya. Kahit nakikipagkwentuhan na binata sa mami at daddy niya, alam niya naghahanap lang ito ng tamang timing para sa pagsusumbong nito. Habang siya naman abala sa pagpaplano. Hindi siya papayag na mabuko agad ng parents ang kalokohan niya habang nasa poder pa siya ng mga ito dahil tiyak na hindi na siya makakalabas ng bahay.
May balak si Axevela na bumukod at alam niyang sa oras na magsumbong si Nox, hindi na siya makakamit ang kalayaang matagal nang inaasam. Ano nga uli yung sasabihin mo sa amin, iho? Tanong ng daddy niya nang kumakain na sila ng panghimagas. Nox gave her an apologetic smile before facing her parents. It's about your daughter, Tito. Kumunot ang noo ng kanyang ama at maging ang mami niya ay halatang natensyon. Sinulyapan siya ng kanyang ama bago tinitigan si Nox. What about my daughter? Humugot ng malalim na hininga si Nox habang iiling-iling. Hindi niyo alam but Axevela has a secret relationship with him. Sansala ni Axevela sa sinasabi ni Nox. Sinalubong siya ng buong tapang ang gulat na tingin ng binata. I'm dating Nox. Halatang nagulat ng parents niya kaya marahil hindi agad nakapagsalita. Sa halip ay nagpalipat-lipat lang ang tingin sa kanila ni Nox. Sinilipan niya si Nox at binigyan ng matamis ng ngiti. Pasimpleng tinapunan naman siya nito na masamang tingin. Is that true, Nox? Istriktong tanong ng daddy niya. Pinigil ni Axevela na matawa. Kilala niya mga tulad ni Nox na good boy. Hindi nito magawang ipahiya ang babaeng tulad niya sa harap mismo ng parents niya. That was the worst trait of a good boy. He could not say no to anyone. Tumikim si Nox at ngumiti pero tabingi. Yes, Tito. Ba't kailangan niyo pang ilihim sa amin? Naghihinakit na tanong naman ng mami ni Axevela. Nox, ikinahihiya mo ba ang anak namin bilang nobya mo? No, of course not, tita. Mabilis na tanggi naman ni Nox. Namumula ang muka. Halatang nagpapanik na ito. Hindi siguro sanay magsinungaling. Naghahanap lang ho kami ng tamang timing bago sabihin sa inyo ang tungkol sa relasyon namin ni Axevela. Nang dumako ang tingin ng mga magulang niya kay Axevela, nagpaawa siya ng mukha. Her puppy dog eyes never failed. I'm sorry for keeping it a secret from you, Mom and Dad. Natakot lang naman ako na baka magalit kayo kasi ang bili niyo sa akin, bawal pa ako mag-boyfriend hanggat hindi pa ako nakakagraduate ng college. Matagal bago muling sumagot ang daddy niya. Oo, may usapan nga tayo, pero 1 buwan lang naman at gagraduate ka na. Wala naman sigurong masama kung magkaka-boyfriend ka na. Saka kilala naman namin itong si Nox. Dumako ang tingin ng kanyang ama kay Nox. Iho, mas matanda ka kaysa sa anak namin. Huwag sana maging hadlang ang relasyon nyo o ikaw mismo sa magiging karera ng prinsesa namin. Magiging architect pa yan. Huwag muna sanang masyadong seryoso ang relasyon nyo. Tumango si Nox. Yes, Tito. Alam ko naman ho ang limitasyon namin. Please take care of our princess. Nox, pakiusap naman ng mami ni Axevela. Sinulyapan siya ni Nox bago sumagot. I will take good care of your daughter. Malalim na ang gabi pero ising pa si Axevela. Tulog na ang parents niya kaya dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Hindi naman stay-in na makakatulong kaya tiyak na walang makakahuli sa kanya. And she had been doing that for 3 years and she had not been caught yet. Nakayapak lang si Axevela at bitbit ang high-heeled sandals niya. Kapag nakita ng mga magulang niya ang little red dress na suot niya ngayon, siguradong mae-eskandalo mga ito dahil maiksi yun kumpara sa mga hanggang tuhod na bestidang isinusuot niya kapag naka-good girl mode siya. Siguradong mag-freak out din ang mga ito kapag nalaman na tataka siya para mag-party sa isang bar. Dahan-dahan niyang isinara ang gate pero hindi yon nilock dahil babalik din naman siya agad. Nang matapos sa pagsara ng gate ay sinuot naman niya ang sapatos. Sorry, Mom, Dad, I just really need to go out tonight. Where are you going, Ax? Napasinghap si Axevela sa gulat ng marinig ang boses na iyon. Nalingunan niya si Nox na nakatayo ilang hakbang ang layo mula sa kanya. May bitbit na supot na naglalaman ng canned beers. Agad niya napansin ang suot nitong white collared shirt na humakab sa katawan nito and his short which exposed his strong-looking legs. And oh, he looks so sexy in the dark.
Tinatanong kita kung saan ka pupunta, pag-uulit ni Nox sa tanong. Mukhang hindi napapansin na chine-check out niya ito. Ang ibang lalaki kahit mapatingin lang siya ay iniisip na agad na may gusto siya sa mga ito. Unlike Nox, who was handsome and hot but appeared to be oblivious to it. Nang makabawi ay humalikip-kip siya. What do you care? Tiningnan siya ni Nox mula ulo hanggang paa, pero imbes na magandahan sa kanya, kumunot pa ang noot nito na parang hindi nagustuhan ang itsura niya. Magpa-party ka? Oo, na-stress kasi ako sa iyo kaya kailangan ko mag-party. Pumalatak si Nox. Saka hinawakan si Axevela sa siko at hinila papunta sa bahay ng binata sa kabila ng reklamo niya. Kung gusto mo mag-party dito ka sa bahay ko mag-party. Nandiyan ang mga kaibigan ko, ipakikilala kita. What? House party? That's so boring. At bakit mo naman ako ipapakilala sa friends mo? Reklamo ni Axevela pero nagpatangay naman siya kay Nox na ngayon ay kami na niya ang hawak imbis na ang siko niya. She did not know why she felt comfortable holding his big warm hand. Girlfriend na kita, di ba? Natural na ipakilala kita sa mga kaibigan ko. Kampante sagot ni Nox. Ipinaikot niya ang mga mata. What? Seryoso mong palabas na harap ng parents ko para hindi mo ko maisumbong sa kanila? Wala nandyan na yan. Isa pa, nangako ko sa parents mo na aalagaan kita. Hindi ako papayag na gumimik ka in that skimpy outfit. Ano ka, tatay ko? Hindi, boyfriend mo. Hindi alam ni Isabella kung bakit imbis na mainis ay natuwa pa siya ng patuloy na pakikisakay ni Nox bilang boyfriend niya, Kuno. Alam niyang hindi nito seryoso dahil noon pa man, hindi naman nagpakita ng interes sa kanyang binata. Malamang ay inaasar lang siya dahil sa pagpigil niya sa plano nitong pagsumbong sa parents niya. Well, hindi naman masamang maging boyfriend ng tulad ni Nox kaya hindi na siya tumutol. Isa pa, laro lang yon at sanay na siya sa mga ganong klase ng laro. Nagulat si Axevela ng pagdating nila ni Nox sa loob ng bahay nito, sumalubong sa kanila ang makalat na sala. May 2 lalaki at isang babae roon na pumapapak ng chicharon habang nag-iinuman ng alak. Pocalan siblings, meet my girlfriend, Axevela. Bunga ni Nox sa 3 na halata ikinagulat ng mga ito. Bumaling sa kanya ang binata. Baby, meet my friends, the Pocalan siblings. Isa-isa nitong tinuro sa kanya ang mga kaibigan. The guy wearing a Superman shirt and eyeglasses is Miko. The other guy with the guitar is Miro. And the rose among the thorns is Mears. Mga pinsa ko nga rin pala sila sa mother side. Kanya-kanyang haya magkakapatid kay Axevela na sinuklian lang yan ng magalang ng ngiti. Naguguluhan kasi sa mga ikinikilos ni Nox. Smooth na smooth ang binata sa pagpapakilala sa kanya bilang girlfriend nito na para bang hindi umaarte at may baby na endearment agad sa kanya. Ang bilis yatang naging kayo, tanong ni Miko pag upo ni na Axevela at Nox sa kabilang sofa. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Nox saka sinulipan si Axevela bago hinarap ang mga kaibigan nito. Kayo naman, hindi na mabiro. Ito si Axevela kasi pinalabas na boyfriend niya ako para pagtakpan ng mga kalokohan niya sa parents niya. I thought I could get even with her if I made her my real girlfriend. So she'd be stuck with someone like me. But I realized it would be mean to me to her. Tumabingi ang ngiti ni Axevela. Kung ganun, yun pala sana ang plano ni Nox pero nakonsensya kaya ngayon. Umamin na. Grabe talaga mga good boy. Ginintuan yata ang mga puso. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng pagkadismaya. Hindi naman siya nanghihinayang na hindi tinotoo ni Nox ang pagkukunwari nilang may relasyon. O's? Anong someone like you? Reklamo naman ni Mears. You're such a good catch din kaya, insan. Hindi na lugi sa iyo yang si Axevela kung sakali mang seryosohin mo ang relasyon nyo. Tumungga muna sa can beer si Nox bago sumagot.
na I'm not her type. Why are you talking as if Axevela isn't here? Reklamo naman ni Miro na nag-iisang tao yata na nakaramdam sa presensya ni Axevela. Why not ask her directly? Nabigla naman si Axevela nang pagtinginan siya ng apat. Ha? Type mo ba si Nox? Diretsahang tanong ni Miro habang mataman siyang pinagmamasdan. No, of course not. Mabilis na sagot ni Axevela, dala ng pagkabigla. He's not my type. I like my man with a little dangerous. Nilingon niya si Nox. No offense. Nakibit balikat si Nox. None taken, binalingan ito mga pinsan. Told you. Sayang naman, akala ko pa naman naka-move on ka na. Iiling-iling na sabi ni Miko. Pabirong sinuntok ni Nox si Miko sa balikat. Naparami na yata inom mo at nanlalaglag ka na. Na broken heart ba si Nox noon? Pilyang tanong ni Axevela kay Miko na mukhang madaling utuin dahil gaya na sinabi ni Nox mukhang lasing na. Tumawa si Miko. Oo, ang tagal namin hindi makausap yan. Kuya, saway ni Mix kay Miko. Baka may piko niya si Nox at bigla ka na lang sapakin. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Miro. Saka binalingan si Axevela. Please don't ask question about Nox past anymore. Binalingan ni Axevela si Nox. Napansin niyang dumaan ng galit sa mga mata nito. Nakaramdam siya ng simpatya sa binata dahil minsan na rin siyang naramdaman ng ganitong katining galit para sa taong minahal niya pero niloko lang siya. It's okay, Nox. Naranasan ko rin yan noon. Tumaas ang kilay ni Nox, halatang hindi naniwala sa sinabi niya. Ikaw, mare-reject ng taong gusto mo? Tumungga muna si Axevela na alak bago sumagot. Kailangan wala siyang maramdaman sa pagsariwa na nakaraan. I used to be an ugly duckling, At dahil matalino ko, walang kumaibigan dahil nerd ang tingin sa akin na marami. Madalas din ako mapagtripan. Until one day, there was this guy who defended me from the bullies. He was good-looking, charming, and completely swept me off my feet. Akala ko siya na, pero ang tanga-tanga ko lang pala. To cut a long and stupid story short, nalaman ko sa huli na pustahan lang pala ang dahilan kung bakit niya ako nilapitan. Nung na-inlove ako sa kanya, nanalo siya sa laro at iniwan ako. Naroon pa rin ang kirot sa puso ni Axevela hanggang ngayon. Galit na galit pa rin siya sa lalaking nanakit sa damdamin niya. 3 taon na ang nakararaan. Ang tao rin yun ang dahilan ng malaking pagbabago sa buhay niya. Hindi pa sa ikinukwento niya ang totoong nangyari na hindi na kayang ungkatin sa kahit sino maliban sa kanyang sarili. Napansin ni Axevela na natahimik si Nox at ang Pocalan siblings. Tiningnan siya ng apat nang may simpatya sa mga mata. Tumawa si Axevela para mawala ang tensyon. Hey, it's fine. Nakamove on na ako. Pagsisinungaling niya. She never moved on. Buong-buo pa rin ang galit sa puso niya para sa mga taong nang api sa kanya noon. Ngayon ko lang nalaman ng tungkol dyan, malungkot na sabi ni Nox. Yan ba ang dahilan kung bakit lumipat ka ng school? Tumango si Axevela. Though hindi alam nila mami at daddy ang buong story, ang alam lang nila was bullied so I decided to transfer schools. May picture ka ng gagong yun? Tanong ni Miko. Ipapahanap ko tapos igaganti ka namin. Oo nga, sang-ayon naman ni Miko. Kahihiyan sa male population ang ganong klase ng mga lalaki. I'm not fond of violation, pero hindi rin ako fond sa pang-aapi sa ating mga babae. Iiling-iling na sabi ni Mirs. I'm so sorry to hear about your story, Axevela. Ngumiti lang siya. Tumikim si Nox, saka kinuha ang gitara mula kay Miro. Pagkatapos ay mataman itong pinagmasdan si Axevela at saka ito kumanta na ikinagulat niya. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different of your being trying for so long to find where your place. But in their narrow minds, there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are wishing all it was.
was sticks and stones. Those words can dip, but they don't mean you're alone. And you're not invisible. Hear me out. There's so much about life than what you're feeling now. Someday, you'll back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. Invisible. Nagulat si Axevela dahil hindi niya alam na maganda pala ang boses ni Knox kapag kumakanta. Walang effort ito na nagmumukhang hot na rock star bigla sa paningin niya. Parang nawala ang boyish charm ng binata at naging mas manly. Bigla natigilan si Knox sa pagigitara at pagkanta at bumakas ang gulat sa mukha nito. Why are you crying, Ax? Mabilis na pinanasa ng Axevela ang mga luha sa mga pisngi niya. Ang totoo, na-touch talaga siya sa mensahe ng kanta. Natawa na lang siya sa kabaliwan. Sorry, nagandahan lang ako sa song. Napabunting hininga si Knox at masuyong pinanasa ng mga luha niya gamit ang mga daliri nito. Total naman, i-share mo na sa amin ang dark past mo. I guess, fair din na i-share ko na rin sa iyo ang akin. You don't have to, Knox. I want to. Giit ng binata. You know, Axevela, nagulat ako nang marinig ko ang kwento na dahil halos ganyan din na nangyari sa akin. There was this girl who made me crazy in love with her, but she dumped me in the end. Sa mismong prom pa namin, sa harap ng buong batch namin. It turned out na pinaasa lang niya ako dahil kailangan niya ng tagagawa ng mga assignment at project niya. At nung naging seryoso na ako, iniwan niya ako. Mga fall, iiling-iling na kwento ni Mars. Napapalatak si Axevela. I didn't hear about that from you when we were younger. Ngumisi si Knox na hindi siya pumayag na ipakilala ko sa family and friends ko dahil nga hindi naman siya seryoso sa akin. That's Jillian for you, naiiling na sabay na sabi ni Miko at Miro. Pakiramdam ni Isabella ay nanlimig ang buong katawan niya. Hindi na maiisang babae lang ang pangalang Jillian sa mundo pero masama ang kutob niya. Jillian what? Jillian Rivera. Mapait na sagot ni Knox. Jillian Rivera and her twin brother Jackson made my life miserable. The same twins who made her life a living hell 3 years ago.